Bettina Chu. We will escort you for questioning regarding the death of Edward Liao. We need to be strong. Nag-iwan ng voice record si Wilson kay Charles Stone na kailangan na niyang umuwi na sakto namang lumapit si Caroline at sinabi sa papa niya na makikipagkita sana siya sa kuya niya noong araw na namatay si Edward dahil nalaman nilang si Edward ang mastermind sa hacking incident. Kaya galit na galit si Charles Stone na ang kinakatakot niya ay baka pinuntahan niya si Edward kaya gulat na gulat ang papa niya. Narangako ang dalaga na tatawagan niya ang aya niya at hahanapin niya ito. Habang magkasama pa sila Wilson at Caroline sa balcony, na galit si Wilson habang tinatanong niya sa dalaga kung asaan ang kuya niya nang biglang sumulpot si Cindy na balisang-balisa dahil trending na ang pagkamatay ni Edward na ang masaklap ay lumabas na murder ang nangyari. Magkasama naman sila Charles Stone at Carlo na namamaril ng mga ibon pero wala pa silang natatamaan na giniit ni Charles Stone na hindi sila dapat pumalya, sabay umulit siyang bumaril pero wala pa rin siyang natamaan kaya kinantsawan siya ni Carlo at giniit naman nito na wag silang tumigil dahil hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, sabay giniit naman ni Carlo na kapag nahuli na nila yung target nila na nagulat sila nang may biglang bumaril at nalaglag ang isang ibon at nakita nilang si Gina ang nasa likod nila na may dalang airgun, sabay sinabi niyang sa oras na nahuli nila yung target nila ay wag nilang hahayaang maunahan pa ng iba na saktong nalaglag ang isang balahibong itim sa harapan nila galing sa ibon na nabaril ni Gina. Anong kinalaman ng isang balahibong itim sa nakita ni Caroline noong namatay ang mama niya? Maging nang magkikita sana sila ni Aling Pato ay may nalaglag mula sa taas ng bahay. Nainis pa si Gina sa anak niya dahil maging ang sekretarya niya ay hindi niya sinabi kung asaan ang binata na walang kaalam-alam na andoon na naman sila ni Charles Stone. Giniit ni Carlo na hindi ba sila pwedeng magkaroon ng brother time pero sinaad ni Gina na kinakabahan siya kapag magkasama sila dahil delikado at pangalawa ay baka maulit na naman yung nangyari sa nakaraan. Agad namang sinabi ng binata na wala silang gagawing kalokohan kaya sinaad ni Gina na isama siya sa lahat ng lakad nila pero giniit ni Carlo na mga adults na sila pero nanindigan naman ang mama niya na isama siya kung sakaling mamamaril sila na nainis pa si Carlo na masyado na siyang matanda para magkaroon ng chaperon pero sinaad ni Gina na siya ang ina kaya babantayan siya nito. Sinabihan pa ni Gina ang anak niya na dapat nasa tabi siya ng ate Bettina niya na kailangan niyang ipakita sa papa niya na concern siya sa nangyari sa pamilya nila. Habang ang dami ng message ni Caroline sa aya niya pero wala pa rin siyang sagot kahit sa mga tawag niya sa kanya, sabay giniit pa ng dalaga na nag-aalala na siya sa kanya. Nasakto namang tumawag si Bingo upang kumustahin kung nakausap na niya ang aya niya pero sinaad ng dalaga na hindi pa kaya nagpresenta naman si Bingo na kung gusto niya ay hanapin niya ang kuya niya na kaya niyang gawin yun kaya agad tinanong ni Caroline kung nasa trabaho siya pero sinaad ni Bingo na nasa harap siya ng bahay nila kaya agad namang lumabas ang dalaga. Binigay lahat ni Caroline ang mga lugar na pwedeng puntahan ng kuya niya na agad sinabi ni Bingo na tatawagan niya agad ang dalaga kapag nahanap na niya si Charles Stone. Habang tinawagan naman ni Bingo si Snoop na kinantsawan siya ng kaibigan niya dahil nakaabot pa siya ng Pampanga sa paghahanap niya sa kuya ni Caroline, sabay sinabi pa niyang binggong-bingo sa kanya ang dalaga. Pumunta naman sila Wilson sa burol ni Edward pero giniit ni Marieta na walang pwedeng lumapit sa kanya hanggang hindi niya nalalaman kung anong tunay na nangyari. Habang nasa burol pa sila Cindy at Bettina ay nagulat sila nang may mga pulis na dumating kung saan dadalhin nila si Bettina sa presinto na kinagulat nila at kinatakot ni Bettina. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.